Ilang dekada na ang nakalilipas, isang batang babae na nagngangalang Diana ang lumaki sa isla ng Themyscira. Ang mga makapangyarihang Amazon, isang clan ng mga babaeng mandirigma, ay naninirahan doon ng palihim at hiwalay sa mundo ng mga ordinaryong tao. Sa mga panahong yun, pinapanood ni Diana ang mga mandirigma na nagsasanay sa field sa ilalim ni General Elena. Nais ni Diana na maging isang mandirigma tulad ng iba pang mga Amazon, ngunit ang kanyang ina na si Queen Hippolyta ay pinagbawalan ang kanyang anak na magsanay. Sinabi ni Hippolyta kay Diana na ginawa ni Zeus ang mga tao na may mabuting kalikasan. Gayunpaman, si Ares, ang Diyos ng digmaan, ay dinungisan ang kanilang mga isipan. Dahil dito, ang mga tao ay napuno ng hinala at selos at palagi na silang nasa digmaan. Sinubukan ng ibang mga Diyos na pigilan si Ares, ngunit isa-isa niyang pinatay ang mga ito. Nahirapan din si Zeus sa laban, ngunit gamit ang natitira niyang lakas, tinamaan niya si Ares ng napakalakas, dahilan para mapilitan siyang umatras. Kalaunan, gumawa si Zeus ng sandata na maaaring tumalo kay Ares. Sa huling hininga ni Zeus, lumikha siya ng isang liblib na tahanan para sa mga Amazon na nagngangalang Themyscira, na merong enchanted barrier upang itago ito mula sa ibang bahagi ng mundo. Nais ni Diana na makita ang sinasabing sandata, kaya kalaunan, ipinakita ni Hippolyta kay Diana ang makapangyarihang espada, na kilala bilang God Killer. Ipinaliwanag niya na maaari nitong patayin ang Diyos na si Ares, ngunit umaasa siyang hindi darating ang panahong kakailanganin nilang gamitin ito. Kinumbinsi ni Elena si Hippolyta na hayaan siyang sanayin si Diana, dahil alam nilang lahat na nandoon pa rin siya. Sa pangangailangan ng mas marami pang mandirigma, sumang-ayon na si Hippolyta. It is only a matter of time before he returns. Ares is alive. Sa paglipas ng mga taon, isinailalim ni Elena si Diana sa isang malupit at matinding pagsasanay. Nang lumaki na siya, patuloy na nagsanay si Diana upang maging kasing bangis ng iba pang mga Amazon. Sa isang sesyon ng swordplay, itinulak ni Elena si Diana sa kanyang limitasyon na humantong kay Diana na ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsangga sa espada gamit ang kanyang mga gauntlet. Dahil dito, lumipad pabalik si Elena, habang si Diana naman ay nagsisisi sa pananakit niya sa kanya. Sa labis na kahihiyan, umalis si Diana at tumakbo papunta sa isang bangin. Sa di kalayuan, isang eroplano ang dumaan sa barrier papunta sa Themyscira bago bumagsak sa karagatan. Nang makita ito, sumisid si Diana sa dagat at lumangoy patungo sa eroplano. Isang piloto na nagngangalang Steve ang makikitang lumulubog sa tubig dahil hindi niya maalis ang kanyang sarili sa upuan. Sa kabutihang palad, hinila siya ni Diana palabas ng eroplano at dinala sa pampang. Habang naninibago na makakita ng isang lalaki sa unang pagkakataon, You're a man. Do I not look like one? ang mga sundalong Aleman na sumusunod kay Steve ay nakapasok na din sa barrier. Hindi nagtagal, dumating na din ang mga Amazon at nakita si Diana na kasama si Steve, ngunit nakita din nila ang mga German. Inihanda ng mga Amazon ang kanilang mga palaso, at ang mga German naman ay itinutok ang kanilang mga rifle. Naganap ang isang matinding bakbakan kung saan nagpalitan ng pag-atake ang magkabilang panig. Hindi nagtagal, nakarating ang mga German sa baybayin at nakipaglaban sa mga Amazon. Sa gitna ng labanan, ilang Amazon ang napatay ngunit madali nilang napabagsak ang maraming mga German. Sa panahong yun, itinutok ng isang sundalo ang kanyang baril kay Diana, ngunit tumalon si Elena para sanggain ang bala. Nagmamadaling pumunta si Diana sa tabi ni Elena, at bago mamatay, sinabi niya kay Diana na oras na para gamitin niya ang God Killer. Sa sumunod na eksena, kinwestiyon si Steve sa harap ng lahat ng mga Amazon gamit ang Lasso of Truth. Gamit ito, napilitan si Steve na aminin na isa siyang espiya sa Allied Forces. I'm a spy. I'm a spy. Ipinaliwanag ni Steve sa mga Amazon ang tungkol sa World War I at kung paano niya nalaman ang masamang plano ni General Ludendorff ng Germany at ng kanyang head chemist na si Dr. Morrow. Gumagawa sila ng bagong biochemical weapon na iginiit ni Steve ay walang katulad sa anumang nakita niya noon at sinabi sa mga Amazon na mas nasa panganib sila kaysa sa kanilang inaakala. Kumilos si Steve bilang isang espiya sa German Army bago ninakaw ang notebook ni Dr. Morrow at lumipad kasama ito habang sinisira ang iba pang mga German airplane hanggang sa masundan siya ng mga ito sa isla. Sa kanilang pag-uusap, napagtanto ni Diana na gawa ito ni Ares.
Kalaunan, pinahintulutan si Steve na maligo sa fountain ng mga Amazon upang linisin ang kanyang sarili. Hindi nagtagal, pumasok si Diana at hindi sinasadyang nakita siyang nakahubad. Tinanong niya kung ano ang bagay na yan, at sinabi ni Steve na ito ay relo ng kanyang ama, na iginiit niyang sinusunod niya upang malaman kung anong gagawin niya sa buong araw. Kinagabihan, sa takot na si Ares ang nasa likod ng nagpapatuloy na digmaan, kinuha ni Diana ang kanyang shield at ang lasso of truth, at pagkatapos ay kinuha ang God-Killer sword mula sa kinalalagyan nito, suot ang kanyang battle suit. Pagkatapos ay pumunta siya kay Steve para sabihin na tutulungan niya itong makauwi kung dadalhin siya nito kay Ares. Nang walang sinasayang na oras, ang dalawa ay nagtungo na sa Pampang, ngunit nahuli sila ni Hippolyta at ng iba pang mga Amazon. Iginiit ni Diana na aalis siya sa isla upang pigilan si Ares at tapusin ang digmaan. Mangiyak-ngiyak na niyakap ni Hippolyta ang kanyang anak sa huling pagkakataon, at sinabi sa kanya na siya ang kanyang pinakadakilang pag-ibig, ngunit ngayon, siya ang kanyang pinakamalaking kalungkutan. Ibinigay niya kay Diana ang tiara ni Elena bilang regalo, ngunit binalaan ng anak na kung aalis siya, maaaring hindi na siya makabalik sa Themyscira. Sa pag-alis ni Diana at Steve, ipinagtapat ni Hippolyta sa isang Amazon na hindi maaaring malaman ni Diana kung ano talaga siya, dahil kung hindi, mas mabilis siyang mahahanap ni Ares. Kalaunan, dumating na sina Diana at Steve sa London, at nakipagkita ang dalawa sa sekretarya ni Steve na si Etta. Bago nila maihatid ang notebook ni Maru sa mga superior ni Steve, naghanap sila ng naaangkop na damit kay Diana para makapag-blend siya sa mga oras na naroon sila. Habang naglalakad, na-corner sina Diana at Steve ng ilang mga hold-upper sa isang eskinita. Bumunot sila ng kanilang mga baril, ngunit madali silang pinabagsak ni Diana, at hinayaan si Steve na suntukin ang huling lalaki. Sa kabilang banda, nakipagkita si Ludendorff kay Maru sa kanyang laboratorio, kung saan gumawa ang chemist ng bagong uri ng gas para sa general upang mapanatili niya ang kanyang super strength. Sa sandaling yun, nakita ni Maru ang isang formula sa kanyang mesa, at sa tingin niya ay ito ang breakthrough na hinahanap nila. Samantala, nagtungo sina Diana at Steve sa isang meeting na pinamamahalaan ni Sir Patrick Morgan, na nagpaplanong makipag-ayos sa Germany sa isang ceasefire. Pagkapasok, ang mga lalaki na nasa silid ay agad na napalingon sa presensya ni Diana. Dahil dito, napilitan si Steve na ihatid siya sa labas. Nang matapos ang meeting, iniabot ni Steve ang notebook kay Sir Patrick. Dahil nakasali nito sa wikang Sumerian, pinatranslate ito ni Steve kay Diana, na nagsasalita ng daan-daang wika para sa ibang mga lalaki. Nalaman nila na sina Ludendorff at Maru ay nagpaplanong lumikha ng isang bagong uri ng hydrogen-based gas na magiging mas nakamamatay sa mga sundalo. Matapos marinig na ang British general ay nagpaplanong ipadala ang kanyang tropa sa Western Front para lang mamatay, nagalit si Diana at sinabi sa general na ang mahusay na pinuno ay lalaban kasama ang kanyang mga tauhan. Dahil dito, hinila muli ni Steve si Diana habang sinasabi sa kanya na naniniwala siyang si Ludendorff ay si Ares. Para lang matigil siya, ipinangako ni Steve na personal niyang dadalhin si Diana sa Western Front. This is a terrible idea. Kalaunan, isinama ni Steve si Diana upang ipakilala sa kanyang mga teammates. Huminto muna sila sa isang pub at hinanap si Semir, isang espiya na agad na nanlibog, nagkagusto kay Diana. Sumunod ay si Charlie, na sinabi ni Steve ay isang bihasang marksman, ngunit nakita nila siyang binubugbog ng ibang lalaki dahil lang sa hindi sinasadyang pagkuha ng kanyang baso. Sinubukan ng lalaki na barilin si Charlie, ngunit nakialam si Diana at pinatumba siya. Pagkatapos ay lumabas na ang apat upang makipagkita sa isang lalaking tinatawag na The Chief, isang smuggler. Samantala, nakipagpulong si General Ludendorff sa ilan sa kanyang mga kasamahan upang talakayin kung ano ang kanyang pinaplano. Matapos nilang ipahayag ang ilang mga pagdududa at kawalan ng tiwala sa kanyang trabaho, ipinakita ni Ludendorff at Maru ang kanilang trinabaho sa pamamagitan ng paghagis ng bombang gas sa silid na pumatay sa lahat ng mga lalaki. But the mask won't help. They don't know that. Sa kabilang banda, ang team ni Steve ay nakarating na sa Western Front. Habang naglalakad sila sa mga kanal, nakipag-usap si Diana sa isang lokal na babae na labis na balisa matapos kunin ng German Army ang lahat sa kanila. Dahil sa ayaw niyang maghintay pa ng matagal, No man can cross it, all right? This battalion has been here for nearly a year. This is not something you can cross. It's not possible. isinuot ni Diana ang kanyang tiara at lumabas sa battlefield suot ang kanyang armor. Diana!
Ang mga German army ay nagsimulang magpaputok sa kanya, ngunit madali niyang dineflect ang kanilang mga bala gamit ang kanyang mga gauntlet. She's taking all the fire. Let's go! Nagpatuloy si Diana upang talunin ang mga kalabang sundalo, habang si Steve naman at ang kanyang team ay sumunod sa likuran. Matapos talunin ang karamihan sa mga kalabang sundalo, tinulungan ng koponan si Diana na tumalon sa isang sniper tower na agad niyang winasak. Nang humupa na ang kaguluhan, ang taong bayan ay nagdiwang at nag-cheer para kay Diana. Kalaunan, nalaman ni Steve na dadalo si Ludendorff sa isang pagdiriwang sa susunod na araw. Ipinahanap niya kay Etta ang lugar para sa kanya, ngunit hinimok ni Sir Patrick si Steve na huwag tumuloy at hintayin ang kanyang go signal. Gayunpaman, hindi pinansin ni Steve ang kanyang utos. Pagkatapos ay sinabi niya kay Diana ang tungkol sa selebrasyon at kung paano siya hindi magiging handa para dito, kaya ipinakita niya sa kanya kung paano sumayaw. Matapos mag-practice, umakyat sila sa isang silid upang mapag-isa at doon gumawa ng milagro. Kinabukasan, nagtungo ang koponan sa selebrasyon habang nagbabalat kayo, kung saan nagpanggap si Steve na isang German officer kasama si Semir bilang kanyang driver at nag-improvise ng isang play para makapasok dahil wala silang imbitasyon. Samantala, nahanap ni Diana ang isang masungit na babae at ninakaw ang kanyang damit. Sa loob, sinubukan ni Steve na bulahin si Dr. Morrow para makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit na-distract siya nang makitang pumasok si Diana suot ang napaka-sexing outfit. Agad na lumapit si Diana kay Ludendorff at naghanda na upang patayin siya, ngunit pinigilan siya ni Steve na sirain ang plano. Enjoy the fireworks. Gayunpaman, nagpatuloy si Ludendorff sa paglunsad ng mga gas bomb sa kalapit na bayan. Nang makita ito, agad na pumunta si Diana sa binombang lugar ngunit huli na ang lahat. Nakita niyang patay na ang mga residente sa mga lansangan at wala na siyang magagawa para maisalba pa sila. Agad na sumunod si Steve at nagalit si Diana sa kanya dahil hindi niya hinayaan na patayin niya si Ludendorff bago ito mangyari. Bukod dito, lumalabas na plano din ni Ludendorff na gumamit ng eroplano para maghulog ng ilang gas bomb sa London. Nang malaman ito, nagmamadaling pumunta si Diana sa isang airbase kung saan naghahanda ang mga German soldier para sa kanilang pag-atake. Nang walang pag-aalinlangan, pinabagsak ni Diana ang ilang sundalo bago siya pumunta sa watchtower kung saan naroon si Ludendorff. Nang magtapat ang dalawa, nilanghap ni Ludendorff ang gas na ginawa ni Morrow at nilabanan si Diana. Nagbigay si Ludendorff ng isang magandang laban hanggang sa pumunta siya sa bubong. Gamit ang kanyang pambihirang lakas, agad na sumunod si Diana at sinaksak si Ludendorff gamit ang God Killer. Agad na namatay ang general, ngunit nakita ni Diana na itinutulak pa rin ng mga sundalo ang gas bomb sa eroplano. Ilang sandali pa, nagpakita si Steve at naguguluhan si Diana kung bakit hindi pa rin tumitigil ang digmaan, ngayong napatay na niya si Ares. Sinabi ni Steve na marahil ang digmaan ay hindi resulta ng isang Diyos, ngunit sa halip ay meron lang talagang masasamang tao sa mundo. Matapos umalis para pigilan ang pag-take off ng eroplano, bumalik si Diana sa loob ng watchtower at nabigla nang makita si Sir Patrick doon. Sa mga sandaling yun, dito na narealize ni Diana na siya talaga si Ares. Sinabi niya kay Diana kung paano siya nagbibigay ng lihim na impluensya sa mga taong tulad ni Ludendorff at Morrow upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho, ngunit ang kanilang sariling kasamaan, pati na rin ang kadiliman ng ibang mga tao, ang nagsimula sa digmaan. Sinubukan ni Diana na patayin si Ares gamit ang espada, ngunit madali itong sinira at naging alikabok. Sa kanilang pag-uusap, ipinagtapat niya na si Diana talaga ang tunay na sandata na ginawa ni Zeus, at siya ang totoong God Killer. Gamit ang lasso of truth, ipinakita ni Ares kay Diana kung ano ang maaaring mangyari kung sasama siya sa kanya at kung lilipulin nila ang mundo ng sangkatauhan. Gayunpaman, tumanggi si Diana at nagsimula silang maglaban. Samantala, nalampasan ni Steve at ng kanyang team ang mga German. Isinaalang-alang nila ang pagbaril sa eroplano, ngunit ang pagsabog ay papatay ng sinuman sa loob ng 50 milya. Habang ang laban ni Diana at Ares ay umabot sa tarmac, tumakbo si Steve kay Diana, nagbigay ng ilang mga salita, at ibinigay sa kanya ang relo ng kanyang ama. Pagkatapos nito, hinijak ni Steve ang eroplanong may dala ng bomba at pinalipad ito palayo. Nang makalayo ng sapat na distansya, itinutok ni Steve ang kanyang baril sa mga bomba. Huminto siya ng ilang sandali upang isaalang-alang kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit alam niya kung ano ang dapat niyang gawin. Binaril niya ang mga bomba at isinakripisyo ang sarili, habang sumasabog ang eroplano sa himpapawid.
Nang makita ito ni Diana, napasigaw siya sa sakit ng pagkawala ng kanyang minamahal. Ginamit ito ni Ares para mas lalo pa siyang hikayatin na sumama sa kanya habang isinusuot niya ang kanyang armor. Pagkatapos nito, dinala ni Ares si Dr. Morrow kay Diana at inalis ang maskara ng chemist upang ipakita ang kanyang disfigured na mukha. Sinubukan niyang kumbinsihin si Diana na patayin siya. Itinaas ni Diana ang isang tangke, ngunit naalala niya ang sinabi ni Steve sa kanya. Sinabi ni Steve na kaya niyang iligtas ang araw, ngunit kaya ni Diana na iligtas ang mundo. Bago sumakay ng eroplano, sinabi ni Steve na mahal niya si Diana. Dahil dito, ibinaba ni Diana ang tangke at hinayaang makaalis si Dr. Morrow. Sa pagkainis, inatake ni Ares ng energy blast si Diana, ngunit inabsorb niya ito gamit ang kanyang mga gauntlet at dinirekta ito pabalik kay Ares. Matapos mamatay ang Diyos ng digmaan, ang mga sundalo ay nakalaya na sa kadiliman at sa kanilang kasamaan. Kinabukasan, habang ipinagdiriwang ng lahat ang pagtatapos ng digmaan, nakita ni Diana ang isang pader ng mga namatay na bayani, kung saan kabilang dito si Steve. Sa kasalukuyan, tiniyak ni Diana na ipagpapatuloy niya ang pag-alay ng kanyang buhay sa hustisya, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.